Ito, pakinggan at panoorin po ninyo. Mababasa nyo kung anong ugali, meron at pagkatao ang Vice President ng ating bansa. Talagang masyadong personal ang kanyang tingin at batiko sa gobyerno. Hindi lang politika sa aking analysis at opinion. Opinion ko ito, personal na ang kanyang galit sa Pangulo. Ayaw ko kung bakit. Pakinggan po nito ang kanyang paliwanag. Tinatanong lang kung sino gusto niyang batiin at babatiin ba niya ang Pangulo. Ganito ang sagot. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Ayan, thank you sa News 5, sila yung labas nito. Isipin mo, sabi nakakita ka ng ganong klase, Alam nyo, kung si Sara Duterte ay pangkaraniwang tao, hindi ito Vice President ng bansa, hindi ito government official, hindi ito public servant, hindi ko na papatulan ng mga pinagsasasabi nito. Para sa akin, garbage Pero kaya ko pinapatulan, madalas o paminsan-minsan, katulad ngayon, kapapasko lang pero ganyan yung ugali. Walang-wala sa kanya ang diwa ng Pasko ng pagmamahalan, pagbibigayan, pag-uunawaan. Diba? At marami pang kabutihan ang dapat gawin. Ito, Paskong Pasko, ang taray ng dating. Ugali ko naman kahit na ayaw kong batiin, parang gano'n. Tsaka't mababago ba ang ugali niya? Mababago ba pagka binati ko siya? Gano'n. So yung diwa ng Christmas na napakahalaga, hindi lang regalo ang Christmas. Di ba? Parang dapat makadiyos ang dating. Dapat, di ba? Maging magandang halimbawa dahil pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Tuturing natin ang Pangulong Marcos ang ama ng mga Pilipino bilang Pangulo. Ang Vice President dahil babae, siya ang ina. Kung ano man ang isyong pampolitika sa Pangulong Marcos at sa gobyernong ito, dapat isa-isang tabi lang muna. Kung professional, kung mataas ang level, kung dapat kagalang-galang, dapat kalimutan ng politika kapag Christmas. Diwa ng Pasko ang mga ibabaw. Pero si Sara, nakita niyo yung pagmumukha, yung ayos, at saka yung salita. Bakit magbabago ba ang ugali niya pag binati ko siya? Bakit magbabago ba kapag di ba? Kita niyo yung mga ganong salita, Talagang kakaiba. I-describe ko lang yung kanyang style. Huwag kayo magagalit. Siya yan. Walang iba. San Miguel Diba? journeyed across Asia. So, kitang-kita mo yung kung anong pinanghuhugutan na, sabi ko nga, hindi na politika, hindi na po, naging personal na, hindi lang politika. Bakit? Bakit nyo masyadong pinipersonal? Hindi nyo nagawa ang pagkubabagsak kay Pangulong Marcos? Wala kayong matibay na mga basehan, ebidensya, laban sa administrasyong ito para inyong palitan? Tapos ngayon na kahit nakapaskuhan, ganyan ang dating na punong-puno ng galit. Walang-wala yung nakikita mo na maging leader by example, maging kuwara ng kabataan dito sa ating bansa na may pagrespeto sa kapwa, pagrespeto sa Pangulo. Walang-wala yun Yan ba yung gusto nyong ipalit sa ating Pangulo? Natural, ayaw yan ng majority ng Pilipino. Kaya nga, kahit na anong gawin nyo, hindi nyo kayang pabagsakin si Pangulong Marcos. Kasi kayong mga Duterte supporters, Duterte followers, yung inyong produkto na ini-endorso para pumalit sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap. Attitude, body language, at iba pang mga aspetong personal at trabaho. Ang layo Delikado. Real talk lang po ito. Merry Christmas muli sa inyo at Happy New Year. Hindi ako pwedeng magbulag-bulagan sa kanyang pagkatao. Hindi pwedeng magbulag-bulagan at magbingi-bingihan ang channel na ito kung anong anong klaseng pangalawang Pangulo ito na nag-aambisyon na maging Pangulo ng ating bansa. Kasi ang priority ko ay kapakanan ng mga Pilipino, kapakanan ng taong bayan.
Huwag mapunta sa kalaboso, huwag mapunta sa mga matagal na pagsisisi pag muling pinagkalooban ang mga taong kaduda-duda sa umpisa pa lang. Alam niyo, pag ang isang tao ay nang-aagaw ng kapangyarihan at hindi nakuha, nagiging iba na talaga ang dating. Iyon na yung epekto sa nakikita ko. Kasi masyado yung pinersonal. Bakit? Politika yan eh. At ang gobyerno o ang presidente ng Pilipinas, taong bayan naglalagay. Hindi yan basta-basta pinapaalis kung political issue at personal lang ang daladala. So kaya siguro ganyan yung attitude ninyo, ganyan kung kayo ba nga na manalita, dahil hindi kayo magtagumpay sa inyong mga plano. Di lalo kayong hindi susuportahan. Kaya ngayong pagpasok ng natitirang 2 taon kalahati na lang, buong taon ng 2026, buong taon ng 2027, at yung kalahating taon ng 2028, doon matatapos ang term ni Pangulong Marcos sa June 30, wala. Hindi nyo kayang pabagsakin kung ganyan ang inyong produkto, kung ganyan ang inyong gustong ipalit. Hindi ho ganong kababa ang mga Pilipino. Katunayan ang maraming Pilipino ay professional, nag-aral, alam ang good governance, alam kung sinong matino, alam nila kung ano ang dapat gawin at ano ang dapat na at sino ang dapat piliin maghawak ng bansa. Hindi dahil sa Vice President siya na yung susunod, hindi dahil sa Vice President wala nang tatalo, wala nang pwedeng gumiba sa kanya pagdating ng eleksyon. Nagkakamali kayo. Ang Pilipino ay marunong na. At kung ano man ang magiging desisyon ng Pilipino, ay dapat irespeto sa araw ng eleksyon. Pangalawa, hindi po rin nyo pwedeng sisihin mga Duterte camp, Duterte followers. Huwag na huwag nyo sisihin ang taong bayan kung ayaw sumama sa inyo. Dahil sila may sariling desisyon at paniniwala. Yung body language, yung pananalita, yung mga statement at galaw ng inyong produkto na gusto maging Pangulo, yan ang dahilan kung bakit ayaw sa inyo. Sa totoo lang, sa aking opinion, opinion ito na mayroong pinanguhugutan base sa inyong ginawa. Kita na mo naman, Paskong Pasko mainit ang ulo, Paskong Pasko ang taray ng dating. Vice President pa lang yan. Paano pagka yan nailagay doon sa posisyong gusto nyo? Hindi ho pa yung mangyayari kung gano'n. Ang gusto ng mga Pilipino, professional na leadership. Magaling, pang-international, malawak ang karanasan, malawak ang kaalaman sa governance at pagharap sa maraming problema ng Pilipino. Yun ang kailangan natin. Hindi yung posisyon lang. After position, after money. Wow! Tapos paghihigante. Merry Christmas na lang ho doon sa hindi pa natin nababate. Advance Happy New Year. Magiging magandang ating taon kung matalino tayo pare-pareho katulad ninyo ng mga taga-subaybay ko.